Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Manuel. Taong 1987, probinsya ng Aklan. Nang mga panahong ito, nag-aaral sa kursong medisina itong si Manuel. Mula sa angka ng mga doktor ang binata. Ang ama ay kilalang propesor sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Samantalang ang ina naman ay dalubhasa sa pag-oopera sa utak. Ngunit sa kabila ng kanilang reputasyon sa larangan ng medisina, ang pamilya ni Tatay Manuel na tawagin na lang natin sa pangalang Teodoro, kilala ding mga malalakas na albularyo sa pinagmulang probinsya. Bagaman namulat si Manuel sa mundo ng siyensa, hindi inaalis ng mga magulang ang sinaunang kaugalian ng kanilang mga ninuno. Taon-taon, umuwi sila sa probinsya upang mamanata. Ngunit dahil na din nasa ibang bansa ang ama ni Manuel, at ang ina naman ay hindi makaalis sa ospital na pinagtatrabahuan, pinili nilang si Manuel na lamang ang umuwi sa probinsya upang kahit papano ipagpatuloy ang kanilang tradisyon. Ito ang naging daan para maunawaan ng binata ang tungkol sa paniniwala ng mga magulang. Kakauwi pa lamang niya mula sa paaralan nang kausapin siya ng ina tungkol dito. Masunuring bata naman si Manuel. Ngunit may isang ugali ito na kapag alam niyang walang sapat na dahilan, patuloy siyang mangangatwiran. Anak, siguro ikaw na munang mag-isang lumuwas sa probinsya para sa mahal na araw. Alam mo namang hindi makakauwi ang tatay mo. At ako naman ay hindi maiwanan ng ospital dahil may mga pasyente akong sinusubaybayan. Wika ng ina. Napabuntong hininga ang binata nang marinig yun. Kagad itong nangatwiran. Pwede naman sigurong hindi ako umuwi doon eh. Alam mo naman na wala akong gana sa mga ganong bagay. Kayo lang naman ni tatay ang namimilit sa akin na umuwi tuwing mahal na araw eh. Saka na eh, mababagot lang ako doon. Tugon ni Manuel. Ngunit dahil sa pamimilit ng ina, wala na itong nagawa. Nang gabing yon ay nag-ayos ng mga dadalhing gamit si Manuel. Dahil kinabukasan ay nagpa siya itong lumuwas na ng probinsya. Bagaman malayo pa ang mahal na araw, minabuti na lamang nitong umalis ng mas maaga para makaiwas sa matinding abala. Alam ni Manuel na napakahirap bumiyahe sa dahil napakadaming luluwas ng probinsya. Siguradong masikip ang mga pampublikong sasakyan at pwede pang magkahaubusan ng tiket sa barko. Mabuti na lamang at may kakilala ang nanay ng binata at kaagad silang nakakuha ng balikang tiket. Kinabukasan, maaga pa lamang ay umalis na si Manuel sa kanilang tahanan. Inihatid ito ng ina sa pier bago siya tumuloy sa pinagtatrabahuang ospital. Mag-iingat ka doon anak. Alam mo na ang mga gagawin at di dapat gawin sa bahay ng lolo mo. Sige na, umakyat ka na at 8:00 ang tulak ng barko mo. Wika ni Nanay Lourdes. Dali-dali namang umakyat sa barko ang binata dahil narinig na nito ang huling pagtawag sa mga pasahero. Dinala ng binata ang mga aralin para habang nasa biyahe, nalilibang nito ang sarili. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, isang batang babae ang lumapit sa kanya. Nakangiti ito at inaabutan siya ng hawak na pagkain. Lumingon sa paligid ang binata upang hanapin ang mga magulang ng paslit. Ngunit wala siyang nakita.
Halos lahat sa silid na kinaroroonan, nakahiga na sa kani-kanilang mga terasa. Bata, sinong kasama mo? Naku naman, bakit ka naman pinapabayaan ng nanay mo? Mamaya mawala ka pa dito. Wika ni Manuel. Kaagad nitong nilapag ang aklat na hawak at kinarga ang paslit upang hanapin ang mga magulang. Nagtanong-tanong pa ang binata sa mga tao, ngunit walang sino man ang nakakakilala sa bata. Mabuti na lamang at isang pahinante ng barko ang nakasalubong niya. Ipinagbigay alam ang sitwasyon. Kaagad namang tinawag ng pahinante sa kanilang kapitan ang sinabi ni Manuel. Pinanawagan sa buong barko ang tungkol sa naliligaw na paslit. Ilang sandali pa ay may isang babaeng lumapit sa kanya at nagpakilala itong Leticia. Ayon dito, pamangkin niya ang bata at sadyang malikot ito. Kaya naman nawaglit sa kanyang paningin. Sa susunod po, bantayan mo na mabuti ang pamangkin mo. Mahirap na baka mahulog sa dagat yan. Nako, patay ka talaga sa mga magulang niyan. Wika ni Manuel. Hindi naman na nagsalita pa si Leticia. Kaagad na din itong umalis kasama ang bata. Bumalik sa higaan si Manuel at muling binuklat ang libro. Makalipas ang ilang segundo, nakaramdam ito ng antok at tuluyang nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising ang binata dahil malapit ng dumaong ang barkong sinasakyan. Makalipas ang ilang minuto ay natanaw na nila ang pantalan hanggang sa tuluyan ng dumaong barko. Nagayos na ng kagamitan si Manuel. Pumila papunta sa labasan. Pagkababa ng barko ay sinalubong siya ng ilang kamag-anak. Pamilyar na ang mga ito sa kanya dahil ilang beses na din namang nakawi doon ang binata. Isa sa mga sumalubong sa kanya ay ang pinsang si Dennis. Naging malapit ito sa kanya dahil halos magkasing edaran lang ang dalawa. O insan, buti naman maaga kang dumating. Tamang-tama para sa pananghalian. Tara na, nag-aantay na yung sasakyang inupahan ng lolo para sunduin ka. Wika ni Dennis. Talagang nag-abala pa si lolo ha? Teka, kasama ba siya sa pagsundo? Tanong ni Manuel. Umiling lamang si Dennis at sinabing hindi nakasama ang lolo dahil meron itong sakit. Nang marinig ni Manuel ang sinabi ng pinsan, nagmadali na itong pumunta sa kanilang sasakyan. At habang nasa daan ay aksidente niyang nabangga ang isang babae. Aray, sorry miss ha, nasaktan ka ba? Teka, Leticia, ikaw pala yan? Kasama pa si Kulit. Saan ka pala dito sa Aklan? Baka naman pwede ka naming isabay. Tanong ni Manuel. Nagkataong iisang bayan lang ang inuuwian nila. Kaya naman sinabay na ng binata ang dalawa. Siya nga pala Dennis. Si Leticia. Nakilala ko sila sa barko. Pagpapakilala ni Manuel sa dalaga. Dahil sadyang mapagbiro itong si Dennis, kaagad niyang binanata ng pinsan. Weh, nakilala o kinikilala? Huwag kang mag-alala miss. Binata naman tong pinsang ko eh. Walang sabit. Halos mamula ang mukha ng dalaga sa sinabi ni Dennis. Napansin naman ito ni Manuel kaya kagad niyang sinaway ang pinsan. Siraulo ka talaga Dennis. Huwag mo siyang pansinin Leticia ha. Ganyan lang talaga yan. Wika ni Manuel. Ngumiti lamang si Leticia bilang pagtugon. Maya-maya ay biglang huminto ang sasakyan
Ayon sa nagmamaneho, biglang tumirik ang makina nito. Kagad namang nagsibabaan si Manuel at Dennis upang tignan ang nangyari. Mekaniko si Dennis kaya siya ang nagbukas ng hood ng sasakyan. Kagad nitong nakita ang problema at sinimulang ayusin. Habang ginagawa ni Dennis ang makina, naisip ni Manuel na kausapin si Leticia. Napansin ko lang, kanina ka pa walang kibo ah. Hindi pa ba nagugutom yung bata? May biskwit ako dito, baka gusto niyo kumain. Wika ni Manuel. Sabay kuha ng biskwit sa bulsa. Salamat Manuel ha. Ang totoo, kanina pa siya dumadaing eh. Kaso naubos na yung pagkaing baon namin. Tugon ng dalaga. Kung hindi mo mamasamain, maaari ko bang malaman kung saan ang eksaktong tirahan mo dito sa atin? Tanong ng binata. Ngunit nag-aalinlangang sumagot si Leticia. Nagulat ang dalawa nang biglang sumagot ang taga-manehong si Mang Isoy. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung anak ni Minda na taga-kabilang baryo, hindi ba? Wika nito. Nanlaki ang mga mata ni Leticia dahil tama ang sinabi ni Mang Isoy. Opo Manong, tama po kayo. Maaari ko po bang malaman kung buhay pa si nanay? Ilang taon na din po kasi akong hindi nakakauwi sa amin eh. Tugon ng dalaga. Napayuko si Mang Isoy at muling nagsalita. Pasensya na ineng, pero mukhang wala kang madarat ng tao sa tahanan ninyo. Matagal nang patay ang nanay mo. Nasunog ang bahay nyo ilang taon na din ang nakalipas. At sa kasamaang palad, kasamang natupok ang nanay mo. Wika ni Mang Isoy. Biglang napahagulgol ng iyak si Leticia. Hindi nito lubusang akalain na masamang balita ang sasalubong sa kanya. Saan ka ngayon titira niyan, Leticia? Wala na ang bahay niyo. Kasama mo pa naman niyang pamangkin mo. Wika ni Manuel. Biglang napatitig sa kanya ang dalaga. Hinawakan ang kamay nito. Manuel, baka pwede namang doon muna kami tumira sa inyo pansamantala habang hindi ko pa naipapaayos yung bahay namin. Pakiusap, kahit ilang araw lang. Wika ng dalaga. Hindi naman nagdalawang isip si Manuel. Pagkarating sa tahanan ng lolo, ito kagad ang kanyang binungad. Lolo Nasyo, may papaalam po sana ako sa inyo. Nakilala ko po sa barko ang babaeng to eh. Anak po siya ni Aling Minda na taga-kabilang baryo. Pansamantala lang naman po lolo eh. Pwede po ba? Wika ni Manuel. Ngumiti naman si Lolo Nasyo at sinabi, Wala namang problema sa akin na po. Pero alam mo ang kaisa-isang batas ng pamamahay na ito. Kung ano ang inuwi mo ay responsibilidad mo. O siya, atupagin mo muna ang mga bisita mo para makakain at makapagpahinga. tugon ni Lolo Nasyo. Nagpasalamat naman ang binata at kagad pinuntahan si Leticia na nag-aantay sa labas ng bahay. Nakatulog na ang batang kalong ng dalaga, kaya kagad niya itong sinamahan sa silid na tinutulugan. Nagpasalamat si Leticia sa binata dahil sa tulong nito. Ngunit lingid sa kalaman ni Manuel na ang ginawa niyang iyon ang siyang magiging daan upang tuluyang mabuksan ang kamalayan tungkol sa pinagmulang kultura. Kinagabihan, matapos ang hapunan ay kinausap si Manuel ng lolo.
Nung una nagtanong lang ang matanda tungkol sa mga magulang. Ngunit kalaunan, binuksan nito ang paksa tungkol kay Leticia. Huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko sa iyo, Manuel. Tungkol ito sa pinagmulang pamilya ni Leticia. Alam mo ba kung ano ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang inang si Minda? Wika ng matanda. Ang totoo po, Lo, wala namang kahit anong naikwento si Leticia tungkol sa pamilya niya. Sa barko ko lang naman po siya nakilala eh. Hindi naman kami gaanong nakapag-usap. Nagulat na nga lang po ako dahil magkalapit lang pala yung baryo natin. Tugon ng binata. Huminga ng malalim si Lolo Nasyo at nagkwento. Alam kong napakahirap mong paniwalain pagdating sa usaping espiritual. Ngunit ang lahat ng sasabihin ko sa iyo ay pawang katotohanan lamang. Ang ina ni Leticia ay isang mangkukulam. At ang taong bayan mismo ang nagpasunog ng kanilang tahanan. Matapos na malaman ito ng Tio Belio mo, aksidenteng natanggap niya ang pasyenteng biktima ni Minda. Natuntun siya ni Belio. Pinigilan pa namin ng mga galit na taong bayan, pero wala na kaming nagawa. At ang batang daladala ni Leticia, ang hula ko, yan ang bagong katawan ng kanyang ina. Pagsasalaysay ni Lolo Nasyo. Natawa naman si Manuel sa sinabi ng matanda. Ngunit pilit niya itong pinigilan. Paano namang mangyayari magiging bata yung isang matanda? Ano yun? Papasok sa katawan ng isang bata yung kaluluwa niya? Tanong ng binata. Alam kong mahirap paniwalaan pero tama ang iniisip mo po. Ang isang batikang mangkukulam, may kakayanang paalisin ang kaluluwa sa katawang lupa at maghanap ng bagong katawang maaari nitong maging tahanan. Hindi man kapani-paniwala, pero sa palagay ko yon ang nangyari kay Minda. Kaya babalaan na kita, Manuel. Dahil ang pagtatagpo niyong dalawa ay hindi aksidente. Tugon ng matanda. Bahagyang kinabahan si Manuel sa sinabi nito. Seryoso ang mukha ng lolo at alam niyang hindi basta-basta nagbibitaw ng paratang o salita ng walang pinagbabasehang katotohanan. Kinabukasan, habang nagkakape, nakita ng binata si Leticiang nagwawalis sa bakuran. Habang ang batang kasama nito ay naglalaro sa lilim ng isang puno. Pinagnasdan niyang maigi ang bata. Ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Paano kaya nasabi ni Lolo na si Aling Minda ang batang yan? Para namang normal lang eh. Wika ni Manuel sa sarili. Hindi namamalayan ni Manuel na nasa malapit na pala si Leticia. Narinig nito ang binubulong ng binata. Ano yun, Manuel? Parang narinig ko ang pangalan ng nanay sa'yo ah. Biglang napatayo ang binata at napakamot ng ulo. Nakakagulat ka naman, Leticia. Wala yon. Ang sabi ko, kawawa naman si Aling Minda. Pagsisinungaling ng binata. Naupo si Leticia sa tabi niya at nagsalita. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Kaya wala ding silbi kung magsisinungaling ka sa akin. Alam ko ang iniisip mo, Manuel. Ang totoo, hindi ko naman kaano-ano yung batang yan eh. Napulot ko lang siya sa pantalan. Mag-isa at lilimahit. Kaya kinuha ko at minabuting iuwi na lang dito. Hinahanap ko din yung mga magulang niya eh. Pero wala akong nakita. Iiwanan ko na sana siya sa estasyon ng pulis kaso
Naawa ko na baka walang kumuha sa kanya at magutom lang siya doon. Wika ni Leticia. Nanlaki ang mga mata ni Manuel sa sinabi ng dalaga. Biglang pumasok sa isipan nito ang sinasabi ni Lolo Nasyo. Kaya nagpa siya ang binatang sabihin sa dalaga ang napag-usapan nila ng matanda. May sinabi sa akin si Lolo Nasyo kagabi. Tungkol sa nanay mo. Huwag ka sanang magagalit ha. Sinabi kasi ni Lolo na kilalang mangkukulam si Aling Minda dito sa bayan. Nahuli daw siya ng tiyuhin kong si Belio eh. Kaya nalaman ng mga tao na siya ang nangungulam dito. Sila mismo ang sumunog ng tahanan niyo. Tapos, ang sabi pa ni Lolo na posible daw bagong katawan ng nanay mo ang batang yan. Hindi daw aksidente yung pagkikita natin sa pier. Pagsasalaysay ng binata. Natigilan si Leticia sa mga narinig. Sa isip-isip ng dalaga, wala na itong pagpipilian kung hindi ang sabihin kay Manuel ang totoo bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagtulong nito sa kanya. Oo, Manuel. Tama ka. Mangkukulam nga ang nanay ko. Yun ang dahilan kung bakit ako umalis sa baryo namin. Ipinagpipilitan niya noon na akong sumalo ng kakayahan niya. Pero ayoko. Gusto kong magkaroon ng simpleng buhay lang. Tugon ni Leticia. Hindi makapaniwala si Manuel na naririnig niya ang mga bagay na ito. At sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, lumapit ang bata. Laking gulat nilang dalawa nang bigla itong magsalita. Simpleng buhay. Sa kabila ng pang-aapi ng mga tao sa atin, yun pa din ba ang gusto mo? Sinabi ko na sa'yo noon na hindi mangyayari yon. Pero hindi ka nakinig. Kung sumunod ka lamang sa kagustuhan ko noon, hindi sana ako namatay. Wika ng bata. Napatayo si Manuel sa sobrang gulat. Dahil ang boses na narinig niya mula sa bata, tila pagmamay-ari ng isang matandang babae. Akmang tatakbo na sana ang binata, ngunit hindi niya magawang ikilos ang mga paa. Nay, ikaw po ba talaga yan? Walang kinalaman si Manuel dito. Pakawalan mo siya. Pagmamakaawa ni Leticia. Halos hindi na makahinga ang binata dahil sa lakas ng tigalpong binato sa kanya ng mangkukulam. Walang kinalaman. Mula sa ang kanya ang pumatay sa akin. At siya ang magiging daan upang makapaghiganti ako. Tugon ng bata. Napagtanto ni Leticia na tama ang sinasabi ng lolo ni Manuel. Sinubukan niyang pigilan ang mangkukulam sa pamamagitan ng mga dasal na nalalaman niya mula dito. Ngunit sadyang mahina siya at hindi kinaya ang rebwelta ng ina. Kung sa palagay mo magagawa mo kung pigilan sa simpleng dasal na yan, nagkakamali ka, Leticia. Ito ang resulta ng pagtanggi mo sa aral na gusto kong ipasa sa iyo. Isang mahinang nilalang na patuloy lang naaapihin ng kapwa niya. Wika ng bata. Sabay kumpas ng kamay. Tumilapon sa malayo si Leticia. Pinilit ni Manuel na kumilos upang iligtas ang dalaga pero wala siyang nagawa. Nagulat na lamang ang binata nang biglang sumigaw ng napakalakas ang bata. Mula sa likod nito ay may isang lalaking nakatayo. Talagang ang wala kang kadala-dala, Minda. Hindi ka pa nakontento sa parusang binigay ko sa iyo. Inisa mo pang balikan ang pamilya ko. Ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat.
Wika ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ng bata nang makilala kung sino ang lalaking yun. Napalingon din si Manuel. Bahagyang napangiti. Tio Belio? Wika ng binata. Hindi na nito nasaksihan pa ang mga sumunod na nangyari dahil tuluyan na siyang nawala ng malay. Pagkagising ay nakaupo na siya sa sofa at pinupunasan ng pinsa ng noo. Dali-daling bumangon ng binata at nakita si Leticia. Nakaupo sa isang sulok. Iniikot nito ang paningin at tumambad sa kanya si Tio Belyong nakangiti. Pambihira! Napakalampa naman ng anak ni Manong Diego. Bakit ka nawala ng malay doon? Yan tuloy hindi mo nakita kung paano ko pinatay ang mangkukulam na yon. Wika ni Tio Belio. Nabuksan ng kuryosidad ng binata kaya pinakwento nito ang buong pangyayari. Simula nang mawalan siya ng malay. Ayon kay Tio Belio, nakipaglaban ito sa mangkukulam sa pamamagitan ng kumbate. Ngunit sadyang malakas ang kakayanang taglay ng tiyuhin kaya walang kahirap-hirap niya itong natalo. Humingi din ng tawad si Tio Belio kay Leticia. Kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon para sa ikatatahimik ng lahat. Naunawaan naman ito ng dalaga. Maging siya ay ninais na matapos na ang kasamaan ng ina. Hindi na rin magagawang makabalik ni Aling Minda dahil sa tinanim nitong sumpa sa kaluluwa. Hindi man lubusang naidetalye ni Tio Belio ang pangyayari. Masaya si Manuel dahil ligtas si Leticia. Hindi lubos akalain ng binata na ang lahat ng sinasabi sa kanya ng ama ay totoo. Dito na nagsimulang magbago ang pananaw tungkol sa usaping espiritual. Lalo na nang magkaroon siya ng engkwentro sa mangkukulam sa loob ng katawan ng bata. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Gloria. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Hindi mayaman ang pamilya ni Gloria. Kaya kahit gustong maging doktor sa pagtanda, alam niyang hindi ito matutupad. Subalit hindi yun naging hadlang upang pagbutihin niya ang pag-aaral. Makalipas ang ilang taon, nagbunga ang pagpupursige at nakapagtapos siya ng high school na may karangalan. Dahil sa mga nakamit, nagkaroon ito ng scholarship upang makapag-aral. Hindi man siya kayang pag-aralin upang maging doktor. Nabigyan naman ito ng pagkakataong makapag-aral ng medisina at makapagtapos bilang nurse. Ang buong akala niya kasabay ng pagtatapos sa pag-aaral. Tapos na din ang hirap sa mga gawain ngunit nagkakamali siya. Bilang isang nurse, mas marami na siyang responsibilidad at mga gawain dahil buhay ng mga pasyente ang nakataya. Habang nagtatrabaho, napagtanto niya na upang maligtas ang buhay ng iba, buhay mo ang iyong itataya. Makalipas ang ilang buwan ay nasasanay na rin siya sa mga gawain. Naging tila ikalawang tahanan na niya ang ospital na pinagtatrabahuhan. Napansin ng dalaga na madami sa mga kasama niya ang umaalis. Dahil sa hirap ng trabaho kaya naman hindi na bago sa kanya na halos linggo-linggo may mga bagong pumapasok upang subukan ang trabaho. Gloria, pwede ka bang pumunta sa opisina ko mamaya? Wika ng punong nurse. Sige po, ma'am. Tugon ni Gloria.
May halong kaba ang nararamdaman niya sapagkat hindi niya alam kung ano ang dahilan ng biglang pagpapatawag sa kanya. Iniisip niya na maaaring dodoblihin ang kanyang mga gawain dahil sa dami ng bilang ng umaalis. Makalipas ang ilang oras, nagpunta na ito sa opisina. Ma'am Cynthia, nandito na ho ako. Wika ni Gloria. O Gloria, halika at maupo ka muna riyan. Tugon ng punong nurse habang tinuturo ang bangko sa harapan. May kaunting katahimikan habang nag-aayos ng mga papeles ang punong nurse. Maaaring nagtataka ka kung bakit kita biglang napatawag ano? Tanong sa kanya. Napatango na lamang si Gloria. Ilang buwan ka nang nagtatrabaho dito at base sa iyong mga record, pati na rin mga salaysay ng iba. Napakahusay at sipag mo na tao. At dahil dyan, napagpasyahan naming isali ka sa listahan ng mga maaari maging susunod na punong nurse. Bali 3 kayong isasalang namin sa pagsasanay at pagkalipas ng 6 na buwan. Kung sino ang pinaka-kwalipikado sa inyong 3, siya na ang magiging sunod na tagapamuno. Sa madaling salita, ikaw ay iniimbitahan namin upang maging isa sa mga maaaring makakuha ng promosyon na ito. Pagsasalaysay ng punong nurse. Talaga ho, ma'am? Maraming salamat po. Kung mamarapatin po sana, itatanong ko lang po kung bakit 6 na buwan lang ang panahon ng pagsasanay? Hindi po ba aabutin ng ilang taon bago po maging punong nurse na katulad ninyo? Tanong ni Gloria. Tama ka. Pero iba ang sitwasyon natin ngayon. Dumadami ang mga pasyente natin pero paunti ng paunti ang mga tauhan. Medyo umaabot na nga tayo sa punto na meron tayong mga tinatanggap na aplikante kahit na hindi gaano kaganda ang kanilang kakayahan. Sinusubukan na lang natin pagsanayin sila upang kahit papano hindi maapektuhan ng ospital natin. At isa pa, aalis na rin ako. Kailangan ko nang may papalit sa akin na siguradong hindi mapapabayaan ng ospital at mga tao dito. Kahit na hindi ganong kalaki ang ating establishmento, isa lang to sa mga matatakbuhan ng mga kababayan natin. Hindi man tayo gaano karami, marami naman tayong natutulungan. Alam mo naman kung gaano kaimportante ang kalusugan, iha. Pagpapaliwanag ng punong nurse. Naiintindihan ko po, ma'am. Sumasang-ayon po ko. Isa na lang po Matanong ko lang po, kailan po ba magsisimula ang pagsasanay? Tanong ni Gloria. Babalitaan na lang kita bukas. Sa ngayon, magpahinga ka muna at maghanda. O siya, mahuuna na ako ha, iha. Wika ng punong nurse at dali-dali na itong umalis. Kinabukasan, nagsimula na ang pagsasanay. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 6 na buwan at maraming pagsubok ang dumaan. Merong mga panahon na gusto na ni Gloriang sumuko. Ngunit naalala niya ang pamilyang umaasa sa kanya at ang mga kababayan na palaging nangangailangan ng tulong. Paglipas ng 1 linggo, lumabas na ang resulta ng 6 na buwan nilang pagsasanay. Masayang tinanggap ng mga kandidato ang resulta. Si Gloria ang naging bagong punong nurse at ang 2 naman ay naging kanan at kaliwang kamay niya. Sa pamumuno ni Gloria, nagawan niya ng paraan na hindi kagad umalis ang mga bago nilang aplikante. Kalaunan, dumami ang mga tauhan sa ospital. Dahil dito ay gumaan ang kanilang trabaho dahil marami na silang nagtutulungan
upang pagsilbihan ng kanilang mga kabaryo. Simula nung naupo tayo sa mga posisyon natin, napansin kong naging mas maganda ang kapaligiran na. Naging magaan na rin ang mga trabaho natin. Kilala na natin halos lahat ng trabahador dito dahil hindi sila kagad umaalis. Wika ni Lito, isa sa mga kaagapay ni Gloria bilang punong nurse. Oo nga eh. Pasalamat tayo sa punong nurse natin dahil sa pagsusumikap niya at pamamahala. Dagdag ni Mario, ikalawang kaagapay ni Gloria. Ano ba kayo? Siyempre hindi ko to magagawang mag-isa, no? Dahil din sa inyo kaya gumanda ang ospital na to. Tugon ni Gloria. Lumipas pa ang panahon at lalong sumagana ang ospital. Napakalinis at tahimik ng lugar. Sariwang hangin. Hindi mabigat na trabaho at napakapayapa. Ngunit ang kapayapaan nila ay nabulabog ng isang gabi. Natagpuan ng isang pasyenteng nakabukas ang katawan at wala na ang lamang loob. Nagsigawan at nataranta ang mga nakatuklas ng pangyayari. Dali-dali nilang tinawag si Gloria. Ano bang nangyayari? Bakit nagsisigawan ng mga pasyente sa labas? Tanong ni Gloria. May isang pasyente ditong natagpuan. Wala nang buhay. Tugon ni Lito. Nakakalungkot nga yan. Pero ospital to. Meron talagang mga mawawalan ng buhay. Pero bakit naman natataranta sila? Normal lang naman ang merong mamatay ah. Wika ni Gloria. Hindi lang ang buhay niya ang nawala, kundi pati na rin yung mga lamang loob. Tugon ni Lito. Dali-daling pumunta ang dalawa sa pinangyarihan at doon naabutan nila si Mario. Mario? Anong nangyayari dito? Tanong ni Gloria. Ano? Meron isang pasyente dito natagpuan wala na ang lamang loob. Nakabukas yung buong dibdib at nagkalat yung dugo eh. Tugon ni Mario. Paano yan nangyari? Sinong gumawa niyan? May nakakita ba? Tanong ni Gloria. Kung alam lang namin di sana sinabi na namin sa'yo. Tumawag na tayo ng pulis para maimbestigahan to. Mungkahi ni Lito. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang mga kapulisan. Patuloy lamang ang kanilang pag-iimbestiga. Hindi klaro ang pangyayari sa mga pulis at walang nakitang armas o bagay na maaaring nagdulot nito. Sa huli, napagpasyahan nilang maaaring mabangis na hayop ang gumawa. Hindi naman imposible yon dahil meron naman talagang mga naliligaw na hayop sa kanilang lugar. Ngunit napakabrutal naman ang pamamaraan kaya kumalat ang bali-balita sa kanila na maaaring may aswang sa kanilang bayan. Nagpatuloy pa rin ang operasyon ng ospital. Ngunit nagdagdag sila ng seguridad upang bantayan ang mga papasok at lalabas sa establishmento. Bagamat nagdoble ingat na sila, naulit pa rin ang pangyayari. Meron muling pasyenteng natagpuan na wala na ang lamang loob at nadagdagan na naman ito ng mga sumunod pang araw. Marami nang nagsialisa na empleyado. Hindi na pumupunta ang mga tao rito sa takot na baka sila na ang susunod. Dumating na ang araw na naging tahimik ang ospital. Hindi ito katulad ng katahimikan noon ng dahil sa kapayapaan. Ang katahimikan ngayon ay dulot ng paglisa ng mga tao. Lito, pati ba naman ikaw aalis na rin? Huwag mo naman kaming iwan oh. 3 na nga lang tayo ni Mario eh. Pati ba naman ikaw mawawala pa? Pagmamakaawa ni Gloria.
Kung kayo hindi kayo natatakot, pues natatakot ako. Hindi natin alam na baka tayo na pala ang susunod. Hindi mahanap ng mga pulis kung ano man yung hayop o aswang na gumagawa nito. Pero hindi ako papayag na ako ang susunod na biktima. Tugon ni Lito habang nililigpit ang mga kagamitan. Huwag mo kaming iwan, Lito. Ma'am Gloria, baka po pwedeng tulungan natin yung mga pulis sa paghanap ng salarin. Baka kapag nahuli na natin kung sino o ano ang may pakana nito, baka bumalik na sa dati ang ospital na to. Mungkahi ni Mario. Parang awa mo na, Lito. Kahit papano naging parte naman ng buhay natin tong ospital na to eh. Huwag nating hayaang masira to at tuluyan ng maabandona. Wika ni Gloria. Nag-isip-isip saglit si Lito ngunit bago siya umalis, nagbalik tanaw muna ito. Kinabukasan, dalawa na lamang sila ni Mario at Gloria sa ospital. Lungkot ang nadarama ni Gloria sapagkat pagtapos niya ibuhos ang lahat ng pagod at panahon, na tila inalay na niya ang buhay para lang sa ikabubuti ng ospital sa loob ng ilang taon. Nawala lamang ito ng isang iglap. Papauwi na sana si Gloria nang makarinig siya ng kaguluhan sa ospital. Pagkarating ay nakakita siya ng halimaw na kinakain ang bangkay sa morgue. Gulat at takot ang bumalot sa katawan ni Gloria. Hindi siya makakilos ng mga oras na yon. Naramdaman ng halimaw ang presensya ni Gloria kaya namang kagad itong tumingin sa kanya. Napatakbo ang dalaga. Iba't ibang bagay ang hinarang niya ngunit hindi ito naging sapat upang mapatigil ang halimaw. Umabot sa punto na nagtamo na ito ng galos at mga pasa kakatakbo sa halimaw. Nang malapit na siyang mahuli ay biglang hinanap ni Gloria si Mario. Sinigaw niya ang pangalan nito. Paulit-ulit at kalaunan ay nawala ang halimaw. Habang hinahanap si Mario, may biglang sumulpot sa likuran. Kagad niya itong hinampas paulit-ulit hanggang sa hindi na lumaban. Nang matapos ang pangyayari, laking gulat niya nang makita kung sino ito. Lito, anong ginagawa mo dito? Kukuha lang ako ng mga gamot, teka. Wika ni Gloria. Gusto ko lang naman tumulong sa inyo. Naging ikalawang tahanan ko na rin ng ospital na ito . Tugon ni Lito. Dahil sa mga natamong pinsala, tuluyan itong nawala ng buhay. Gulat at pagsisisi ang naramdaman ni Gloria. Kagad niyang hinanap ang mga gamot at kagamitan ngunit huli na ang lahat. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si Mario. Duguan, magulo ang damit at maraming sugat. Tinanong niya kagad ito kung anong nangyari at napag-alaman niyang si Lito ang aswang at inatake siya. Mabuti na lamang at naunahan niya bago pa siya ang susunod na biktima. Nabawasan ang konsensya ni Gloria nang malaman yon. Ngunit pakiramdam niya ay merong mali. Kinabukasan, naasikaso na ang mga bangkay at nalaman na ng mga kapulisan at bayan ang nangyari. Kalaunan, bumalik paunti-unti sa dati ang ospital. Nabawasan ang takot ng mga tao dahil sa pagkamatay ng aswang. Tinuring na bayani si Gloria. Bagamat nagpapasalamat siya sa mga papuri at pagbalik ng ospital sa dati, pero tila may mali pa rin sa pakiramdam. Isang gabi, dumaan muli ng morgue si Gloria upang tignan ang kalagayan ng kakamatay lang nilang pasyente. Laking gulat niya nang makita si Mario, duguan at kumakain. Ikaw ang aswang.
Wika ni Gloria. Kung ayaw mong masira ulit ang ospital na to, manahimik ka na lang. Tugon ni Mario. Kailangan nila tong malaman. Kailangan malinis ang pangalan ni Rito. Para malaman nilang pumatay ka ng inosente at muling matakot ang bayan dito. Tingin mo ba magandang desisyon yan? Mas importante ang kapakanan ng mga tao. Eh di isusunod na kita. Ayaw ko sanang gawin to eh. Lalo na't may respeto pa naman ako sa'yo. Pero kung magiging hadlang ka sa mga plano ko, kailangan mo nang mawala. Wika ni Mario. Napangunahan ng takot si Gloria. Takot na malaman ng iba na inosente pala ang pinatay. Takot na muling mawala ang ospital. At takot para sa buhay. Pinakausapan niya si Mario na hindi niya ito ipapaalam sa iba ngunit sa dalawang kondisyon. Hindi siya papatay ng mga buhay pa at wala ring makakaalam ng pangyayari. Hanggang sa lumipas ang ilang taon. Hanggang ngayon ay dala pa rin niya ang konsensya sa mga nagawa. Bagamat mga bagong patay lamang ang kinakain ni Mario, hindi pa rin siya nakakampante dito dahil kahit anong oras, maaaring magbago ang isipan nito at atakihin siya. Ngunit ang pinakalumamo ng konsensya niya ang pagkamatay ni Lito, pati na rin ang nasirang pangalan. Sa pamamagitan ng pagkwento ngayon, sana nabawasan ang bigat na nararamdaman niya at kahit papano, malaman ng iba ang tunay na aswang sa ospital. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Rosa. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Laguna. Matagal nang nagtatrabaho malayo sa magulang si Rosa. Isang araw na pagpasyahan niyang bisitahin ang mga magulang sa Laguna. Matapos niyang mag-impake ng ilang gamit ay bumiyahe na ito. Medyo naligaw si Rosa sa daanan dahil nag-iba na ang istruktura ng bayan. Hindi na pamilyar ang daan sa kanya. Ngunit makalipas ang ilang oras ay nakarating na ito sa tahanan. Medyo nagtaka ang dalaga dahil tila may kakaiba sa bahay. Ngunit nawala naman ang pag-aalinlangan ni Rosa nang makita ang mga pamilyar na gusali at iba pa. Alalang-alala ni Rosa ang kanyang kabataan. Malugod itong sinalubong ng mga magulang. Nag-iisang anak lamang si Rosa kaya naman laking tuwa ng ama at ina sa kanyang pagbisita. Matapos ang ilang oras na pagkwekwentuhan at paglibot sa kanilang lupain, naghapunan na sila at natulog. Nagising si Rosa sa kalagitnaan ng gabi. Nakarinig siya ng huni ng ibon, kaya nagtataka ang dalaga. Dahil pagod sa biyahe ay inisip na lamang niyang maaaring guni-guni lamang ito at natulog muli. Kinabukasan, ikwinento niya ito sa mga magulang. Nagtinginan ang nanay at tatay na tila may gustong sabihin sana. Ngunit ngumiti na lamang ang dalawa. Wala yun anak. Pagod ka lang siguro. Halika na. Kumain na tayo. Wika ng ina. Biglang tumindig ang balahibo ni Rosa sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung ano ito ngunit meron siyang nararamdamang hindi kaaya-aya. Nagpatuloy ang ilang araw na tila walang nangyari. Pagsapit ng gabi, muling nagising si Rosa. Narinig na naman niya ang mga huni ng ibon ngunit tila mas lumalakas. Gusto sana niyang tumayo upang tignan,
kung saan nagmumula ang tunog. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay pinipigilan siya ng katawan na maaaring hindi niya magustuhan kung anuman ang makikita sa labas. Hanggang sa naulit muli ang pangyayari makalipas ang 3 araw. Ilang beses na niyang natanong ang mga magulang. Ngunit ang palaging sinasabi ng mga ito ay wag na niyang pansinin dahil wala lang yon. Nagduda na si Rosa sa mga sagot ng magulang. Pakiramdam niya na may kinalaman ang mga ito o kaya naman ay meron silang alam doon. Aalis na sana si Rosa kinabukasan. Kaya naman sinulit na niya ang pagbabakasyon sa kinalakihang bayan. Nilibot niya ang mga bagong pasyalan, ang dating eskwelahan at iba pa. Pagka-uwi sa tahanan ay pinakilala ng mga magulang si Estelle, ang kanilang katulong. Nagtaka si Rosa dahil kahit isang beses, hindi man lamang niya ito nakita o binanggit man lamang ng mga magulang. Nakipagkilala siya dito at napag-alaman. Tinatawag lamang siya ng mga magulang tuwing meron silang kailangan dito. Ngunit dahil malakas pa naman ang mga magulang, kahit may edad na, bihira lamang siyang tawagin ng mga ito. Nawala ang pagdududang nararamdaman ni Rosa sa katulong, lalo na nung kasabay nila itong kumain sa hapunan. Mabubuting tao naman ang pamilya ni Rosa, kaya hindi nila itinuring na iba ang katulong. Medyo nalungkot si Rosa ng gabing yun, dahil gusto pa sana niyang manatili sa bayan at makasama ang mga magulang. Ngunit natigilan ang pag-iisip nang makarinig siya ng nakakakilabot na sigaw. Dali-dali itong buwaba upang hanapin ang pinagmumula ng ingay. Ngunit makalipas ang ilang sandali, hindi siya makakita ng kakaiba sa paligid. Kinatok niya ang kwarto ng mga magulang at ginising ang mga ito ngunit wala naman silang narinig. Hindi tumitigil ang sigaw at alam niyang naririnig ito ng mga magulang. Dahil nagugulat ang mga katawan nila tuwing sisigaw muli ito. Ma? Pa? Ano po bang tinatago niyo sa akin? Bakit nagpapanggap kayong wala kayong alam kahit na halatang halata namang meron kayong kinalaman? Tanong ni Rosa. Huwag mo nang alamin, anak. Mas maganda pang hindi mo alam at huwag mo na yung pansinin. Kusa naman niyang mawawala kung hindi mo ito paglalaanan ng oras. Tugon ng ama. Tama ang tatay mo, anak. Kung hindi mo yan papansinin, hindi ka din ito guguluhin. Dagdag pa ng ina. Ano ho ba kasi yun, Nay? Bakit po ayaw niyong sabihin sa akin? Muling wika ni Rosa. Hindi na ito sinagot ng mga magulang. Humiga na lamang ang mga ito. Aalis na sana si Rosa sa kwarto dahil wala talagang balak magpaliwanag ang mga magulang. Bago tuluyang isara ni Rosa ang pinto, narinig niya ang mahinang pagbulong ng ina. Para sa ikabubuti nating lahat, huwag mo na lamang itong pansinin. Makalipas ang ilang oras ay tumigil na ang ingay. Bagamat gusto talagang tignan ni Rosa ang bintana at malaman kung ano ang pinagmumula ng ingay, hindi niya ito magawa. Tila may hindi may paliwanag na puwersang pumipigil sa kanya para tignan yun. Tila merong bumubulong sa kanya na sa oras na masilayan ang pinagmumula nito, hindi na magiging normal ang buhay. Ginawa ni Rosa ang lahat upang makatulog ngunit hindi mawala sa isipan ang pangyayari. Malapit na sanang magpahinga ang katawan, ngunit meron siyang napagtanto. Hindi niya narinig ng gabing yun ang huni ng ibon. Paalis na si Rosa ng madaling araw.
Puyat ito kaya hindi naging lubos na malinaw sa kanya ang mga pangyayari ng umaga. Nalaman niya sa mga magulang na hindi nababalik ang kanilang katulong. Nakahanap na ito ng permanenteng pagtatrabahuhan kaya naman nagpaalam na ito. Normal lamang naman yon kaya hindi na niya inisip pang masyado. Pagkarating niya sa syudad, nagpahinga na si Rosa at kinabukasan ay tinawagan niya ang mga magulang. Kinakamusta niya ang mga ito. Ngunit hindi naman sumasagot. Ilang araw pa ang lumipas at wala pa ring sumasagot. Kaya napagpasyahan ni Rosa na lumuwas muli upang bisitahin ang mga magulang. Laking gulat niya nang sira-sira na ang tahanan. Tila naabandona ito ng matagal na panahon. Nababalutan ng ligaw na damo at tila kinain na ng kalikasan ng lupain. Walang kapitbahay sila Rosa dahil nasa liblib sila na lugar. Kaya wala siyang mapagtunungan sa nangyari. Hindi siya makapaniwala. Ngunit makalipas ang ilang oras pang pagsusuri, nasigurado niyang tunay ngang abandonado na ang dating tahanan. Uuwi na muli si Rosa ngunit bago niya maisara ang pintuan ng sasakyan, biglang tumindig ang mga balahibo dahil narinig niya muli ang huni ng ibon. Dali-dali niyang pinaandar ang sasakyan. Binilisan ang pagmamaneho. Sa kabutihang palad ay ligtas siyang nakauwi sa syudad. Ikwinento niya ang mga nangyari sa mga kaibigan. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Rosa kung anong nangyari sa mga magulang at kung ano ang pinagmumulan ng huni ng ibon. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.